hindi magiging maganda para sa atin. At least 10% growth rate ng GDP in the next 5 years. O 5.5. 5.6 lang ata pinakamataas. O sa mga tweed, yung 10% na kinakailangan malayo natin, pa tayo. Malayo. At dapat ay hindi bumaba sa 10% sa susunod na 5 taon. Nako. Ganon ang dapat nating performance. Ngayon, kung yun ang inaasahan natin, ba't wala kang ginalaw man lang doon sa economic managers? Pero ni-request ba ng yung business community na manatili sila? Alam ko yun ang kanilang, ganun ba? medyo kinabahan daw business community. Siyempre, ang kanilang negosyo lang inaalala nila. Tayo siyempre. lahat, ang inaalala natin, yung kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa. ating lahat ng mamamayan. Hindi ka lang sensitive doon sa pumiyak yung business community. Paano yung tao, halimbawa, umiyak na nga sa taas ng presyo ng pagkain? Nako. Mukhang, again, dito sa puntong ito... Ang sinasabi lang naman natin dyan, kailangan yung seryoso ang lahat ng gagawin. May pakita na. Kung inaakala nila ang taong bayan, naging indicator halimbawa, yung hindi magandang performance nila sa eleksyon, seryosohin natin kung yun nga yung dahilan. Gusto ko rin makita na seryoso nga yung approach. Hindi yung pabalat bunga lang. Nako. Ayawan ko lang, Sen, dito nga, ito, hawak ko na naman itong isang resulta ng survey na ito, naging, alam nyo, ayawan ko lang kung ito'y totoo na, kasi itong mga nakalipas, kami dito sa palatuntunan ito, habang kayo nangangampanya, isa kami sa mga nanggagalaiti sa resulta ng survey. Ito ngayon, mukhang naiba na ang mga survey pagkatapos ng eleksyon. Sen, alam niyo ba ito sinasabi? Naiba sa, anong ibig sabihin ng naiba? Naging makatotohanan ba? Naging konting mukhang unti-unting... Nagtotoo na ba sila? Nagtotoo na ng konti. Sen, Kasi kung hindi pa sila magtotoo... mukhang babagsak ng industriya nila. Wala na Mukhang wala na maniniwala talaga. Alam niyo ba ito na mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon. Wag mo na itong trust rating. Sige, gusto nyo? Sige. Ilagay nyo sa prompter itong yung trust rating. Basahin ko yung trust rating muna. Sige ha. Wala kasi dito sa ating item yung mga trust rating. Nasa prompter natin. Direct. Yung prompter natin tungkol doon sa trust rating. Wala pa. Sige, dito muna gagamitin ko. Mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa... Mahigit sa kalahati. Mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno, Jen, maging sensitive ka doon sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang ng kalooban. Higit sa kalahati ang sinasabi mo Opo, ito po. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito, mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang-ayon sa nangyari. Nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, anong gagawin mo riyan pag ganyan? Nakikipag-reconcile ka Kasi dapat alam mo na, kumbaga sentimiento na ng taong bayan ito, di ba? Ano sasabihin mo sa kanila? Abala kayo sa buhay nyo. Kahit na maging 60% pa kayo. Ganun ba sasabihin mo? Hindi ba't mali yun. survey ka pa? 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon. Pinakamarami sa hindi sumang-ayon, nasa Mindanao, Baymantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, Visayas na nasa 60%, Balance Luzon, 42%, Metro Manila, 38%. Reflection ng nangyari sa eleksyon dyan, di ba? Tama kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. Ngayon, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, reconciliation. Alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba
na yung damdamin na yon ay nagiinit. Abay, hindi. Kumbaga dapat papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya sila ang nakakaalam kung